our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above. Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral, na lagi nagsasabing nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan at nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi ay pag-usapan po natin ang isa sa hiwaga ng tinatawag ng pagiging katawan, pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Ay yung tinatawag po nating hypostatic union o yung pagiging isa ng Diyos at ng tao. Sapagkat ito po ang ating paniniwala na si Kristo ay isang persona na may dalawang kalikasan, yung pagka-Diyos at saka yung kanyang pagkatao. At ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Una, ano po ang hypostatic union? Ayon po dito sa ating research, hypostatic union ay tinatawag na doctrine ng ating Panginoong Jesucristo. Ang divine nature na Son of God at yung kanyang pagiging tao. At sa pagiging tao, isa po ay mayroong katawan at mayroong kaluluwa na nandoon sa isang persona na referring to the Lord Jesus Christ. Kaya ang tinatawag po itong the hypothesis of the Son. At ito pong hypostatic union ay permanent and unbreakable. In other words, magpakailanman po ito at hindi po ito nasisira. Ayon sa Council sa Chalcedon ng 451 AD, na itong si Kristo na anak, Panginoon, ay only begotten. Pagka sinabi nating begotten, sabi nga doon sa Nicene Creed ay not made, not created. Hindi po siya ginawa, hindi po siya nilikha. At kinikilala yung kanyang dalawang kalikasan, yung pagiging Diyos at pagiging tao, na hindi nagbabago, hindi nakako-confuse, hindi na paghihiwalay, sapagkat ito po ay nasa isang persona, ang pagka-Diyos at ang pagkatao. Sabi dito sa Council of Chalcedon na nagbigay ng classic definition ng hypostatic union, Christ is one and the same Son. Si Kristo, iisa lang at siya ay ang anak na kinikilala mayroon dalawang kalikasan. Again, hindi nakakagulo, hindi nagbabago, hindi nagkahati-hati at hindi nagkakahiwalay. At ito po ay isang terminology sa
sa tinatawag nating pag-aaral patungkol sa Christology na tinatawag na hypostatic union. So in short, itong teachings ng hypostatic union, galing po ito sa bagong tipan at na-develop at na-define ng 451 AD sa Council ng Chalcedon. Baka may magsabi sa inyo, ibig sabihin, itong tinatawag nating hypostatic union ay invention. Hindi po invention, hindi yung pong pag-aaral at terminolohiya na to ay formally noong 451 AD na ibigay sapagkat wala pa pong mga aral na mali noong mga panahon na yon. So, yung kanyang aral ng hypostatic union ay kinuha mula sa banal na kasulatan. Hindi po ito naisip lang ng iilan o ng mga grupo ng mga obispo o ng mga nagsipagdeklara ng hypostatic union. So, maliwanag ng hypostatic union ay isang theological terminology na ang pinatutukuyan ay isang persona, referring to the Lord Jesus Christ, na union o pagkakaisa o pagiging isa ng Diyos at ng tao. The union of deity and humanity. Now, the term hypostatic union is not a word found na word for word in the scripture like yung salitang Trinity. But yung aral ay galing mula po sa biblical or Bible text. Halimbawa, John 1:1-14, Philippians 2:6-8, Colossians 2:9, Hebrews 2:14. Ito po yung mga talata na nagpapatunay ng tinatawag nating hypostatic union. Tingnan natin, John 1:1, nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Bakit berbo? Kasi action word, living word. Kaya po, ang ginamit ng salitang Kastila dyan, i-translate yung sa salin ng Tagalog, mga lumang Tagalog po ito ay salitang berbo, means word o kaya ay salita. At ang pagkabanggit dito, ang nagkatawang tao yung word, yung berbo. At tumahan sa gitna natin. Now, it was Apostle John who is talking about the word, or we call it the berbo. Nakita namin ang kanyang kalwalatian, gaya ng sabugtong ng anak mula sa ama. And exactly, yung verb na yon o yung word ay none other than the Lord Jesus Christ. Puno ng biyaya at katotohanan. Pilipos 2:6-8, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ito, alin ang hinubad? Yung pagiging kapantay ng Diyos. He laid aside yung kanyang tinatawag na form of God at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa na sumpungan sa anyo ng tao, ay siya nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Mga kapatid, unang bahagi, ang sabi doon, bagaman siya Diyos, ay hindi pinilit, ipagpilitan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, ano po ang ginawa niya? Pinili niya yung form of man. Naging mababa at naging hanggang sa kamatayan sa krus. Sa Colossus 2:9 naman ay ganito nakasulat, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kapahayagan o sa kahayagan ayon sa katawan. Sa English, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, paano mo makikita ang Diyos? Through the Lord Jesus Christ. Nung panahon po na siya po ay nandito sa lupa. Sapagkat siya nga po ay Diyos, tao, Diyos na tunay na Diyos na nagkaroon ng katawang tao. Tunay na Diyos, tunay na tao. Fully God, fully man. Hebrews 2:14, yamang mga anak ay may kabahagi sa laman na dugo. Siya naman sa gayon din ay nakibahagi sa mga bagay na iyon upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapawalang kabulahan, yaong may kapangyarihan ng kamatayan sa makatuwid bagay ang dyablo. Wala po ibang binabanggit dito na naging bahagi ng laman at ng dugo, nagkaroon ng bahagi ng laman at dugo, none other than the Lord Jesus Christ. So, ang hypostatic union po ba ay biblical? Yes.
Bagamat yung word na hypostatic union, theological terminology, later na lang po nagamit doon sa Council of Chalcedon. So si Jesus ay union o pag pinag-isang Diyos at saka tao. Hindi po siya produkto ng blending o mixture, but union. Ulitin ko po, hindi po siya bunga ng fusion o yung pagsasanib, kundi siya po ay union na mas accurate na gamitin kaysa sabihing blending o kaya mixing. Mas tama po yung tinatawag natin na union, sapagkat yun naman po ang katotohanan. Tingnan natin yung union versus blending. Union ay joining together of two realities in relationship while each keeps its own identity. In Christ, His divine nature remain fully divine. His human nature remain fully human. Parang ganito, kahit pinag-isa, kita pa rin po yung nature ng God at yung nature ng human. Hindi po mawawala yung divinity at yung humanity sa union. So kaya si Jesus, one person, the Son. Sa Church Council, sabi nga ng Chalcedon, without confusion, without change, without division, and without separation. Yung blending naman, na ibig sabihin ay mixing, sabi dito, suggests the two nature are fused into a third kind of thing, like mixing of water and wine into one drink. So yun yung tinatawag na paghahalo o mixing. Pagka ganito po, mawawala yung pagiging tao at pagiging Diyos ni Christ. Kasi maghahalo na siya. Kaya natawag natin, magkakaroon na po ng hybrid. Nireject po ito ng church. At ito po kasi heresy ng Eutychianism o Monophysitism nung ikalimang siglo o 5th century. Kasi ganito yon. Yung Eutychianism, yung tubig na tawag natin isang kutsarang, halimbawa, isang kutsarang, tawag natin, patis, ilalagay mo sa isang drum na tubig, mawawala na po yung patis. Kundi, ang makikita ay puro na tubig. Isa po yung halimbawa lang ito para maintindihan natin ang Eutychianism. So, in conclusion, ang union nun tama at correct kasi distinct pa rin, kahit nagkaisa, distinct pa rin yung dalawang nature na nasa isang persona. Samantalang sa blending, magiging heresy ito kasi mawawala nga po yung kanyang nature o kalikasan. Parang ganito, pag ang asul at saka ang dilaw pinagsama natin, anong kulay ang lalabas? Lalabas po niya na ay berde. Mawawala yung asul, mawawala yung dilaw, at ang lumitaw na lang ay tawag nating berde. Ganon din po, pag ang dilaw at saka pula at saka dilaw pinagsama natin, mawawala na yung dilaw at mawawala na yung pula. Ang lalabas po ay orange. Kaya hindi pwede na ang hypostatic union ay blending or fusion or mixing. Kaya yung mga ngaral na si Jesus ay blended. Maliwanag po, mali po ito. Bakit? Heresy nga po itong blending. Ang tama, union. Kaya ang mga theologians ay naging maingat sa paggamit ng ano ba tama? Blending or fusion or union. Ang hypostatic union, hindi po blending, hindi po fusion. Ano yun? Union. So tingnan naman natin yung title na Christ. Yung word na Christ ay title, na si Christ mismo ay si Jesus mismo ang Kristo. Sa Matthew 1:18, mababasa natin ng ganito, ang kapanganakan nga ni Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kayo bago sila magsama, inasumpong ang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naniniwala po tayo na si Jesus ay God at man. Pero ang pagka-declare dito, pagka naging letra for letra, pinilit natin, yan, maliwanag siya nagdadalang tao, hindi siya nagdadalang Diyos. Tama naman, dahil ang daladala niya na sa napupunan ni Maria ay flesh, human, pero prior sa pagiging human, He at the same time is God.
So ang tanong, yung bang Kristo ay titulo o isang person? Now the word Christ na Christos sa Greek, ang ibig sabihin ay anointed one. Sa Hebrew naman ay Mashiach or Messiah, meaning the chosen, the anointed one of God, especially the promised King and Deliverer. Dahil ang mga hari po, pag ina-appoint at ina-anoint ng oil, para sila yung pinili. Sa atin dito, para maging pinuno ang isang leader, binoboto, like sa presidency. Ay sa banal na kasulatan, pag ang Diyos po nagsabing itong hari, wala na pong botohan. I-anoint siya ng prophet, kaya anointed siya as king. Si Jesus naman, Christ, anointed as king and deliverer. He is our Messiah. So, si Kristo bilang titulo, ulitin ko po, ang word na Christ ay title. At it describes a role, not a personal name. So, pag sinabing title, role, like Messiah. Sa John 1:44, sabi nila, we have found the Messiah, which means Christ. It means si Jesus ang anointed King and Savior na ipinangako sa Old Testament. Kaya pag sa atin, pag sinabing Kristo, that's referring to the Lord Jesus Christ. So Christ is first and foremost a title. Messiah, the anointed one. Kasi baka sabihin ng iba, titulo lang yung Kristo eh. Yes, opo, ang Christ ay title. But at the same time, identified yung salitang Christ kay Jesus. Kaya sa Bible, sinasabi dong Jesus Christ. Sa Kristiyanong pananampalataya, yung titulo na Kristo ay hindi po maihiwalay doon sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. So si Kristo mismo ay ang Jesus at ang Jesus mismo ay ang Kristo. So Christ is not just a title in the abstract. It points directly sa persona ng ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas or Messiah. So ulitin ko po, ang title Christ ay title, but at the same time, it's a person referring to the Lord Jesus Christ. Now, yung Christ naman as a name, identified sa isang persona, sa pagtakbo ng panahon, nakita po natin na yung Jesus na pag sinabing Kristo is referring to the Lord Jesus Christ. Bagamat sa Acts 2:36, sabi dito, ginawa siyang na Panginoon at Kristo. Sino po ang ating Panginoong Hesukristo? Panginoong Hesus. Bakit? Kasi siya yung Christ, siya rin din po yung Lord. Lord means owner, controller, master, ruler. Christ means anointed or simply Savior. So pag sinilagay natin ito at yung Kristo ay wala iba kundi si Jesus, tama si Apostol Pablo nang sabihin niya, for me to live is Christ and to die is gain. Kasi wala naman po ibang Kristo kundi ang Panginoong Hesus eh. Kaya nung binanggit niyang si Kristo, tama siya sapagkat si Kristo at si Jesus ay isa lang na person. Galatians 2:20, Christ lives in me. I am no longer live. It is Christ who lives in me. So yung Christ ay function, but at the same time, madaling makilala sapagkat si Jesus ang Messiah, si Jesus ang Christ. Ulitin ko po, no other Christ than Jesus, at si Jesus ang Christ. Kaya pag sinabing Jesus Christ or Christ, it only refers to one person. Sino yun? Ang ating pong Panginoong Hesukristo. Tingnan naman natin yung kanyang pagka-Diyos. At dinideklara natin na Jesus is fully God, fully man because we believe Christ is God. Yung kanyang paglitaw sa mundo, bago po siya naging tao, siya po'y nag-e-exist na. Kaya tawag doon ay pre-existing o pre-existence bago po yung kanyang human nature. Jesus eternally existed with God and actively participated in creation as co-creator. At makikita na po natin yan sa John 1:1-3. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Dito po natin nakita yung dalawang persona. Hindi po dalawang Diyos, dalawang persona ng isang Diyos. Yung berbo na Diyos at yung sinasamahan niya referring to the Father. Not two gods, but two persons ng one God. Teka, Bishop, nakalagay dyan, iba yung sinasamahan at iba yung sumasama. Ang sumasama yung salita
ang sinasamahan ay ang Diyos. Tama po. But in John 10:30, maliwanag, ang pagkabanggit po doon, sabi ni Jesus, the Father and I are one. So ang Ama, isang persona, si Jesus, isang persona, sabi niya, my Father and I are one. Kaya yung two persons na yon na siyang pinakita po rito ay one God. Kaya ito rin ang nang pasimula ay sumasa Diyos. Tapos sabi ng verse 3, at lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng bagay ay ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. In other words, walang malilika kung wala yung word. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nag-exist because of the word. Sa susunod po natin pag-aaral, lilinawin po natin itong bagay nito. Pero gusto ko nating makita, nag-e-exist na siya bago pa nagkaroon ng physical world. At siya kasama ng Ama o ng Diyos as co-creator. Let me use the word co-creator kasi ang Ama, sabi ng Genesis, ang nagsalita. Pero kung wala naman yung salita si Jesus, hindi makikreate ang lahat ng bagay. Tatalakayin po natin ito sa ating mga susunod na pag-aaral, ano yung salita at yung kanyang role sa creation. So, si Christ ay nanatiling Diyos bagamat siya ay nagkaroon ng katawang tao. Because we believe He is fully God and fully man. Hindi po nawala yung kanyang pagka-Diyos nang siya ay nagkatawang tao. At nung siya naman po ay nagkatawang tao at nag-resurrect, hindi naman nawala yung kanyang pagiging tao. Okay? So, kaya nililinaw po natin si Christ na natiling Diyos bagamat siya ay nasa kalagayan o nasa katawang tao. Hindi yung nawala yung kanyang pagka-Diyos. Ang isinaisang tabi lang ay ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos, hindi ang kanyang kalikasan o nature. Siya ay nananatiling God and man sa incarnation ng tinatawag nating hypostatic union na siyang binabanggit nga natin dito sa Filipos 2:6 hanggang 8 na bagamat siya ay kapantay ng Diyos ay hindi pinagpilitan ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos kundi siya ay nandoon sa kalagayang tao. In other words, si Jesus ay fully God. Ngayon tingnan natin, si Jesus naman ay truly man o fully man, tunay na tao. Sabi ng Word of God, si Jesus ay tunay na Diyos, tunay na tao na dumating dito sa planet Earth. Hindi po siya tunay na Diyos lang sa heaven. Tapos nung bumaba rito sa lupa, nagkatawang tao lang, hindi tunay na tao. Tunay po siyang tao, tunay na tunay. Sapagkat ang kalikasan at katangian ng pagiging tao ay nasa Kanya. Naranasan niyang magutom, mauhaw, mapagod. At finally, naranasan po niya ang kamatayan. Nakaranasan ng tao. At ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo na siya po ay tao. Kaya kung sino magsasabing siya ay tunay na tao, hindi po natin ito dinidisagreehan. Totoo naman kasi si Jesus ay tunay na tao. 1 Timothy 2:5 at John 8:40, ito po nakalagay. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan saan? Sa Diyos at sa mga tao. Ano? Ang taong si Kristo Jesus. Ano raw? Ang taong si Kristo Jesus, siya pong mediator between God and man. So, bagamat siya tao sa pagkabanggit dito, siya rin po naman sa kalagayan ay Diyos. But when He was here on earth, He never operated as God. He operated under the power of the Holy Spirit. Datapot ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin, ani ng Panginoong Hesus, na taong sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano pagkasabi rito? Pinagsisikapan ninyo na ako'y patayin na tao na sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan. Ito po ang pagkabanggit ng Panginoong Hesus na siya po ay tao. So, tunay na tao. At the same time, tunay na Diyos. Kaya, pag tinignan natin si Jesus ay God-man. Bishop, ano po yung God-man? Fully God, fully man. Truly God, truly man. Sapagkat ang salita na Diyos ay nagkatawang tao at ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa Kanya
sa kanyang kalagayan o katawang tao. Kaya nga, ang pinag-usapan po kasi natin ay hypostatic union. Wala pong ibang persona on this planet Earth na nagpapaliwanag na si Jesus ay one person with two natures. Kasi tayo, one person, one nature. Isang persona, isang kalikasan, tao. Si Jesus po hindi. Siya ay isang persona, pero dalawa ang kalikasan. Diyos, tao, na pinag-isa. Ulitin ko po, hindi pinaghalo, hindi pinagsanib, pinag-isa. Kasi nga ay union, ayon sa Colossus 2:9 at 2:6 hanggang 8 natin na pong nabanggit kanina. So, maliwanag po na si Jesus ay fully God, fully man, hypostatic union. Tingnan natin yung theological development ng hypostatic union. Kasi nga ho ay yung hypostatic union wala sa first century. Pero mga apostol ay nagtuturo na ng kalikasan ni Kristo, na siya'y Diyos, na siya'y tao. Pero yung theological terminology na hypostatic union, later na lang, lalo nang napagtibay ng 451 AD sa council po ng Chalcedon. Okay, biblical po ang hypostatic union because hypostatic union ay nasa banal na kasulatan. Nung mga panahon na yon, ano mo, ng panahon nila Apostol Pablo, Apostol Juan, maliwanag na tinuturo po ito na siya'y tao, siya ho ay Diyos. So, nung panahon na yon, wala pong problema regarding sa tanong na, sino ba si Kristo? Tao ba siya o Diyos? O siya Diyos, hindi tao. Ngayon na lang po sa panahon ngayon, na meron tayong problema na may mga reliyon na nagtuturo, si Kristo'y Diyos lang na nagkatawang tao. Hindi tunay na tao, kundi Diyos lang. Sa iba naman, si Kristo ay Si Kristo po ay taong-tao lang at hindi tunay na Diyos. Nung mga panahon po ng early Christians, 100 AD, hindi po yan problema. Later na lang, kaya nabuo yung konsilyo ng Chalcedon para papagtibayin yung tinatawag nating hypostatic union. Ulitin ko po, hindi nangangulugan na yung development ng word na hypostatic union noon lamang 451 AD, hindi na po ito biblical. Nasa Bible po ito. In fact, sa Hebrews 1:3 ang binanggit doon na siya yung image ng person ng God. At yung word na person doon ay hypostasis. So doon galing yung word na hypostatic, na siya ay God and man. Image ng God na nandito sa mundo, na nasa kalagayan o nasa pagiging tao. So sa mga scripture na ipinakita at nabanggit po natin, pinapatunayan po natin ang hypostatic union ay tunay at biblical. So, hindi po tayo one-sided na tao lang o kaya Diyos lang. Naniniwala tayo, tama, Diyos at si Kristo ay tao. Hindi natin pwedeng paghiwalayin po yan sapagkat ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng God-man or fully God, fully man. Dahil tingnan natin yung pagtaas ng mga maling aral o heresiya. So yung term na hypostatic union, hindi po invention, kundi para ito isang salita, okay, na madaling maipaliwanag mula sa banal na kasulatan, sino ba at patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So hindi po ito kung na invento lang, naisip lang ng tao, wala sa Bible, maling aral. Hindi po. Kaya nagkaroon ng tinatawag na terminology ng hypostatic union ay sapagkat nagsimula na pong lumabas ang mga maling aral. So, inireveal na po ng banal na kasulatan para hindi tayo nako-confuse na yung hypostatic union noong 451, pinakita na po. Fully God, fully man. Tingnan natin. During the New Testament era, AD 50 to 100, wala po tayong issue regarding sino si Jesus. Sapagkat tinuturo na si Jesus ay fully God, fully man ni Apostle John. At siya nakita natin sa John 1:1, Colossians 2:9, Apostle Pablo. Jesus is fully human, John chapter 1 verse 14, ni Apostle John. At nung writer ng Hebrews chapter 2 verse 14.
Okay, bagamat hindi po ginagamit yung theological o philosophical term na hypostasis, nandoon na po iyon sa banal na kasulatan. Noong 2nd to 4th century, ayan, nag-arise na po ang mga maling aral, gaya ng Docetism, na sinasabi nilang si Jesus hindi dumating sa laman. Parang shadow lang o pantheism na anino lang. Magkakaproblema po tayo kasi hindi mo maipapako sa krus ang hindi material na bagay. Si Jesus po ay physical, buto, laman, dugo, kaya naipako sa krus. Ang sabi kasi sa Docetism, ang lahat daw po ng physical ay masama. Kaya si Jesus dahil hindi siya masama o marumi, kaya siya po ay shadow lang. Kaya sabi ng Apostol Juan, yung aral ng Gnosticism na aral ng Docetism, ang sino man nagsasabi na si Kristo ay hindi dumating sa laman ay anti-Kristo. At isa po yan sa binaka ng mga unang mananampalataya ng 2nd to 4th century at ang kilala noon ay Docetism. Another one, Arianism. Ang sinasabi nila, si Jesus ay hindi fully divine. Siya'y Diyos pero hindi 100% na same essence ng God, kundi like God, but not same essence of God. Kaya nga doon po nagkaroon ng Council of Nicaea, na si Jesus ay begotten, not created, not made. Para banggain itong aral ni Arius na si Jesus ay hindi homoousios, kundi homoiousios o homoiousios. Kasi Greek word ito na nagsasabing sa homoousios, same essence. Sa homoiousios, like. Kaya sa aral ng Arianism, may religion po tayo ngayon na nag-i-exist today, si Jesus ay Diyos, pero hindi kapantay ng Diyos. Hindi siya mataas na Diyos, mababa lang siyang Diyos. Another one ay Apollinarianism. Na sabi nila, si Jesus, ang mind lang daw niya ay human, hindi divine. Mga kapatid, si Jesus po ay human and deity or God. Kaya meron siyang, sa dalawang buhay, meron siyang dalawang kaisipan. Yung God at saka yung human. And again, maring sabihin natin, ba't hindi nagpa-function yung kanyang divinity? Nandirito po siya, but he function more of human kasi po ay pinadala siya ng ating Ama, isinugo para maging ating tagapagligtas. Kaya ang namatay at napako ay yung humanity, hindi po yung divinity. So to defend the Christian faith, Christians began using the Greek terms like yung ousia or same essence, and hypostasis, person, hypostatic union in one person, God and man. Sa Council of Nicaea, in-affirm na si Jesus ay yun na po, homoousios. Hindi po siya homoousios. Ang difference lang naman po, nilagyan ng letter I, yung homoousios of the same essence. Si Christ, naniniwala po tayo na full divinity of fully God, full deity. Kaya sa Council of Nicaea, sinabi at pinaliwanag at diniklara na yung aral ni Arius, Arianism, is a heresy. Okay. At kinundi na rin sa Ephesus, Council of Ephesus, noong AD 431, yung Nestorianism. Sapagkat sa Nestorianism, naturo ni Nestorio, siya naniniwala at ang kanyang mga tagasunod na si Jesus may dalawang person, yung God at saka yung deity, na magkahiwalay. Mga kapatid, ang ating pong Panginoong Hesus ay pinag-isang Diyos at saka tao. Hindi po siya magkahiwalay na dalawang person. Na lagi nating sinasabi, si Jesus is only one person na mayroong dalawang kalikasan o two nature. So, kaya kinundi na yung aral ni Nestorianism sapagkat tayo po inaffirm sa Council of Ephesus na yun naman po nasa banal na kasulatan na si Jesus ay one person, the eternal Son of God. Nababanggit po natin yung mga council. Yung pong council ay nag-a-affirm kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po siyang doktrina na ating pinagkukunan o pinaniniwalaan, kundi ina-affirm ng mga council kung ano ang nasa banal
na kasulatan. Mahalaga ho ba ang council? Yes, sapagkat ito po ay mga kaisipan at teolohiya ng mga lalaki na nagsipag-aral ng banal na kasulatan. Sapagkat nag-arise ang heresies, kaya kailangan pong idepensa. So kaya kung sasabihin natin, kailan lang pala yung hypostatic union? Nung 400th century lang. Opo, kasi nung time nilang na yon, nagkaroon po ng pag-arise ng mga heretic teachings. But doesn't mean na hypostatic union ay hindi po tinuturo ng banal na kasulatan. Tingnan naman natin yung term na Son of God and none other than the Lord Jesus Christ. Yung title pong Son of God, it affirms the authenticity of Christ's deity. Nagpapatunay po na siya ay Diyos. Tingnan natin yung reaction ng mga Hudyo nung sinabi ni Jesus na siya ay Son of God at siya ang Ama at siya bilang Son of God ay iisa. John 10:30-36, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. So ano naging reaksyon ng mga Hudyo? Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Kasi yung marinig na ako at ang Ama ay isa, ini-equate ni Jesus ang sarili niya bilang kapantay ng Ama, bilang kapantay ng Diyos. So sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang ibinabato niyo sa akin? Sumagot siya, sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Anong pamumusong? Ay sapagkat ikaw ay bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos, mga kapatid. Naunawaan ng mga Hudyo, nung sabihin ni Jesus, ako at ang Ama'y iisa, at yung term na Son of God o anak ng Diyos, naintindihan nila na si Jesus, sabi nila, namumusong. At ang penalty para sa mga namumusong, patayin sa pamamagitan ng pagbato. So dahil ito yung kanilang kaisipan, mga Hudyo po ito sa kanila nanggaling yung ating mga kaalaman patungkol sa Diyos. At nang marinig nila, sabi ni Jesus, ako at ang Ama iisa, ay dumampot sila ng bato. So sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Now, Jesus is referring to the human judges. Nang pagkasabi doon, yung mga human judges ng bansang Israel, ang banal na kasulatan ang ginagamit. Kaya sabi niya, ito ay mga God. Okay? Pero maliit lang sila mga gods. Kaya makita natin sa English, gods. Kasi nga, wala namang bang pinagmumulan kundi ng salita ng Diyos, kundi ang Elohim o yung real God. Na yung kanilang ginagawang pagja-judge ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya sabi niya, sila tinatawag ng mga Diyos. So sabi niya, sinasabi ba ninyo tungkol sa kanya na pinabanal ng Ama, na referring to Jesus, at isinugo sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinabi ko, ako ang anak ng Diyos. So namumusong daw si Jesus kasi sabi niya, siya ay anak ng Diyos. Nalimutan ng mga Hudyo na when you say and you refer yourself as Son of God, tunay nga ng essence mo ikapantay ng God. Hindi nila kasi alam at ang mga Hudyo po ngayon, hanggang ngayon, hindi tinatanggap na si Jesus ang Mesayang pinadala ng Ama and at the same time, yung dalawang kalikasan ni Jesus na Diyos at saka tao. So sa kanilang pananaw, si Jesus ay tao lang at nung sabihin niyang siya ay kapantay ng Ama, ako at ang Ama isa, anak ng Diyos, dumampot sila ng bato. Maliwanag mga kapatid na si Jesus ay Diyos at tao. Ngayon, ito yung mga tanong na gusto nating bigyan muna ng saglit bago po tayo magwakas. Una, yung bang hypostatic union ay nasira o nawala nung si Jesus ay namatay? Ang sagot po natin, hindi. Sapagkat ang hypostatic union na hindi po nasira nang si Jesus ay namatay. Bilang siya po ay may dalawang nature, meron po siyang dalawang life o form of life. Yung divine life na Zoe at saka po yung kanyang human life na Suke. Sa 1 John 3:6, ang kanya pong ibinigay para sa ating kaligtasan ay Suke life. Yung po kasing Zoe life na life ng God,
hindi po pwedeng mamatay. Kasi eternal siya. No beginning and no end. Pero yung suke, may beginning, walang end. Ang naghiwalay lang ay yung kanyang soul and body. Hindi naghiwalay yung kanyang humanity at deity on the day Jesus died. Kasi nga po, kasi ganito. The word death means cessation of life. Pareho pong naranasan ng Panginoon yung cessation at saka separation. Cessation kasi umalis yung kanyang force o yung life, yung spirit sa kanyang katawan. Kaya namatay at ang pinatay ay ang kanyang katawan. Yung kanyang kaluluwa at yung katawan nag-separate, yung soul at saka yung body. At kaya naranasan din niya yung separation sa kanyang katawang physical, yung kanyang kaluluwa. Pero yung kanyang kaluluwa ay magkasama yung kanyang tinatawag na Zoe life at saka yung kanyang Suke life. At yun po yung bumaba doon sa tinatawag nating Hades. So yung dated humanity, ulitin ko po, ay hindi po naghiwalay yung divinity and humanity. Ang namatay, yung kanyang katawang physical. At tumiwalay ang kaluluwa at katawan sa kanyang kalagayan o separation. Okay, so yung divinity, humanity remain intact in one person. Sino person yun? Si Jesus. Only His human body died, not His deity. Okay, ulitin ko po hindi po namatay kailanman ang kanyang pagiging Diyos kasi yung aral na God died, hindi po, questionable yun. Paano mo papatayin yung espiritu? Mapapako mo ba sa krus yung espiritu? Ang naipako yung katawan. Kaya ang 1 Peter 3:18, siya'y pinatay sa laman. Crucified, put to death in the flesh. Kaya 1 Timothy 6:16, ito po nakalagay, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at pag-aaring walang hanggan, siya nawa, who had immortality. Kasi si Jesus, sa kanyang pagkalagayang tao, immortal po siya. Sa kanyang kalagayang Diyos, siya po ay eternal. No beginning and no end. Immortality means with beginning and no end. Si Jesus po ba'y pwedeng magkasala? Because Jesus can commit sin. Yes, but He chose not to commit sin but because of His desire to save mankind. Kasi may nangangaral po kasi, nasa religion po ito, malaking religion to, na si Jesus ay may sinful nature. Hello? Kung si Jesus may sinful nature, gaya natin, hindi po siya qualified na mamatay para sa ating kasalanan. Maliwanag na binabanggit ng banal na kasalatan na hindi po siya nagkasala. Kaya ang kanyang blood ay perfect para po tayo ay tubusin. Ang blood ni Jesus hindi po kontaminado ng sin. Yung pong ating blood ang kontaminado ng sin. Kaya pag ang tao ay namatay, mabubulok ang kanyang dugo. Yung katawan ni Jesus until today ay fresh. Nasaan? Nandun sa Ark of Covenant in heaven. Kasi eternal blood po yun. Hindi gaya natin ang ating blood temporal, namamatay, may death, kasi nga corrupted ng sin. At ang nagkasala ay mamamatay. For the wages of sin is death. So si Jesus, ang kanyang entire being na human, ay hindi po sabihin natin na nabubulok. Kaya nag-resurrect siya kasi katawang tao siya. At nag-resurrect siya, pero yung kanyang blood hindi po kontaminado ng sin. Kaya qualified yung kanyang sin na pantubos sa ating mga kasalanan. Pero pwede ba siya magkasala? Yes, kaya nga po siya tinukso ng diablo. Para ano? Para po siya ay magkasala. At kung siya bumagsak sa kasalanan, hindi na po siya qualified para maging ating maging manunubos. Tinukso po siya, but he fully and remain obedient to God. He say no to sin and only say yes to God, to the plan and purpose of God. Sabi rito, sapagkat ay walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon man walang kasalanan. Walang kasalanan, walang sinful nature, pasado, para po maging ating manunubos. Ngayon ang tanong, si Maria ba ay Mother of God?
Isa po sa council din yung Theotokos. Ano po yung Theotokos? God bearer. Ang sagot natin, yes. Ina ng Diyos na nagkatawang tao. Gusto ko maging malinaw sapagkat si Maria ay ang ina ni Jesus. Si Jesus ay both God and man, the mother of the God-man. Huwag natin kalimutan na si Jesus ay Diyos at siya rin po ay tao. Kaya, bagamat sa banal na kasulatan, walang nakalagay letra por letra na si Jesus ay mother of God, kundi si Mary ay mother of God, kundi ang nakalagay po doon, si Mary ay mother of Jesus. At sa book of Luke chapter 1, ang binanggit doon, si Mary ay mother of the Lord. And when you look at the word Lord, it refers to Yahweh in the Old Testament. So kung tatanungin natin, si Maria ba ay mother of God? Yes po, pero yung God na binabanggit doon, yung second person na nagkaroon ng buto, laman at saka ng dugo. Lagi po nating tandaan, hindi si Maria ang source o origin ng divinity. Wala pong kinalaman yung kanyang deity ni Jesus kay Maria. Sapagkat si Maria po, bago naisinilang si Jesus, existence na po si Jesus as God. Ang ginamit po ng Diyos ay yung kanyang sinapupunan para siya ay maging Son of Man. And at the same time, si Jesus ay Son of God na lumitaw sa mundo. Hindi po yung siya ang source of the divinity or the God ng essence o siya ng God, ng Father at ng Holy Spirit at ni Jesus. Ulitin ko po, Mother of God, in the sense that Jesus is the Christ or the God who became flesh. So, ang hypostatic union ubay napakalaga para sa kaligtasan. Ay opo, sapagkat kung si Jesus ay hindi God, hindi po niya tayo maililigtas sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ang tagapagligtas. Kung hindi naman siya tao, hindi naman niya tayo maire-represent sa Diyos. And at the same time, walang tutubo sa atin sapagkat ang nagkasala ay tao, kaya ang kailangang tumubos ay tao. Kaya ang Diyos nagkatawang tao para ibubo yung dugo para sa kaligtasan po natin. Kaya si Jesus ay both God and man. So importante po ba yung hypostatic union? Opo, very, very, very important. So only through the God-man, He can bridge the gap between God and man and offer the perfect sacrifice. Kung wala po ang God-man, wala tayong kaligtasan. We can never understand who and what God is. Kasi wala namang salita o Diyos na nagpaliwanag patungkol sa Diyos. Wala namang representative ang tao para maunawaan ng Diyos ang kalagayan nating tao nang tayo bumagsak sa kasalanan. And we thank God through Jesus, who is the only mediator, na siya lang tagapagligtas. Walang religion, walang grupo, walang reliyon na pwede makapagligtas. Verbatim po, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father only through me. Nawa po, maging maliwanag po ito sa ating lahat. Hindi po religion ang paraan ng kaligtasan. Walang religion na makapagliligtas. Only the person of the Lord Jesus Christ. Sa ating pagwawakas, based on the infallible proof and verses I have presented, ang ating Panginoong Hesus po ay union ng divinity at humanity na ang tawag ay hypostatic union. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you po. God bless you po. Okay na ako, Bro Rasha. So dito tayo mga kapatid sa ating pa-shoutout muna sa ating nasa live. So shoutout muna mga kapatid dyan sa ating nasa live, dito kay Liloch Lavena, nandyan din si Mary Jane Domingo, ayan, at teka ha, tahan ko muna yung mga comment sa itaas. Okay mga kapatid, dito din kay Joseph Militar. Question niya,
Si Jesus po ba ay mayroong human soul at divine soul? Meron siyang human soul kasi tao siya. Okay, yung divine soul, di ang tao lang ang may human, ang merong soul. Kaya meron siyang katawan, meron siyang dugo, meron siyang kaluluwa. Yung kanyang katawang lupa, yung katawan, yun yung namatay, yun yung inilibing. Yung kanyang soul, ayon sa ating pag-aaral ng mga nakaraan, yun yung pumunta sa Hades at sa Abraham's bosom. Kaya, kung ang tanong, meron ba siyang human soul? Meron. Divine soul, hindi. Kasi spirit yung divinity niya. So, yun natin kasagutan, Bro Rasha. Okay, shoutout muna mga kapatid dito kay Rose Colantes. Nandyan din si Felicidad Gutierrez. Good evening po, Pastor Rose and Pastor Sally. Shoutout din kay Marilyn Soriano. Magandang gabi po sa lahat. Dito kay Jolueta Openia. Magandang gabi daw. Willie De Leon. Magandang gabi po, Bishop. Sa lahat ng kapatid. Shoutout din dito kay Emily Dasco. Good evening daw. Dito din kay Nevi Santos Logos Memra. Sabi niya, yung persona ng anak ngayon ay may laman at buto. Nakahalo na sa Trinity. Wala nang bawian, forever na yan. Oo, yung pagiging yung union ng hypostatic, hindi na yun mababago. Ang ating Panginoong Sus merong katawan ng tao at meron siyang nature ng human at saka ng nature ng God. So tama yon. Kaya tama yung tawag natin Council of Chalcedon, no separation, no change, and no division. So inaagrihan natin yung kanyang na walang bawian. Totoo yon. Kaya si Jesus, glorified body ngayon, still meron siyang divinity at saka humanity status or nature. Yun natin, Bro Rasha, comment. Okay, shoutout din kay Erlinda Fernando, Emmy, Alfonso, syempre yung tatlong sister ko, si Sister Emmy, si Sister Grace Barrios, at si Sister Maria. Shoutout sa inyo lagi. Kay Cristita Colates, good evening Bishop. Dito din kay Berhelio Reyes, good evening everyone. Lilian Garon, Melchor Tapang, good evening Bishop, sabi niya. Dito din kay Marife Villafuerte. Reggie de la Cruz, paano naging makapangyarihan ang pangalang Jesus? Kasi yung word na Jesus, pinili as an anointed. Kasi siya yung Messiah, anointed one. And powerful kasi siya ay sa kanyang divinity, God siya, sa kanyang nature. And at the same time, nung nandito siya sa planet Earth, He ministered to the presence of the Holy Spirit. At ang presence ng Holy Spirit sa kanya ay fullness. Nung nandito siya sa lupa, yung full presence ng Holy Spirit nasa kanya lang. Kaya pag sinabing Jesus, recognize yun ng hell, recognize ng heaven, recognize ng earth, and He is Lord. Very important yung word na Lord, because Lord means Savior, Controller, Ruler, Leader. Kaya doon pa lang sa title na Lord, may power na. Parang ganito. Yung ating Pangulo, pag tinawag na President, nandun na agad yung kanyang power bilang Pangulo. Kahit hindi kakabit yung kanyang pangalan doon, ng ating Pangulo ngayon, si President Bongbong Marcos, tanggalin mo na lang muna yung Bongbong Marcos. Yung title pa lang President, very powerful na. Kaya lalo na pag nilagay mo yung Jesus, Jesus is a very powerful name na pinili ng Diyos, sabi sa Pilipos, na lahat ng tao, lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So inherent yun sa pangalan ni Jesus, that there is power. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Dito din tayo, shoutout mga kapatid kay Felicidad Gutierrez, good PM daw, kay Teodoro Dolwesco, Canosa Filay, good evening, Kadori. Shoutout din kay Raquel Camua, Emmy Dasco, Cecilia Ruiz, shoutout sa inyo dyan.
At kay Liloch Labeno, kung si Jesus ang Diyos at ang Diyos ay si Jesus, lalabas po na wala po talagang anak at papanig pa ito sa turo ng Islam. Tanong po, paano po yung Mateo 3:16 to 17? Gayong sa parehong oras same po silang nag-i-exist? Question mark. Mm. Kasi nga ang Diyos, pag sinabing God, Elohim, plural in form, singular in meaning, doon sa word na Elohim, na pinananampalatayan at pinaniniwalaan natin, merong tatlong persona. Kaya doon sa Matthew 3:16, merong tatlong persona. At ang word na one na ginamit doon ay Ekad. Yung word na Ekad may dual meaning. Numeral 1, unified 1. Kaya hindi ang Diyos, hindi solid one na solid one. Dapat siya po ay compound one, solid unified one. Kaya ang ginamit doon Ekad. Kung ang Diyos ay talagang single or solid one, ang dapat ginamit doon hindi Ekad. Yung Hebrew word na Yakid. Pero ang ginamit doon ay Ekad. Kaya tama yung Matthew 3:16. And on one occasion, yung tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit, nandyan. Kaya bagamot wala yung word pan-Trinity, nandun na yung three person kasi yung three person, three in unity. Three person united in one. Pero there is only one God in three persons. Yung si Jesus, siya na mismo yung tinatawag natin na anak ng Diyos. Siya lang nag-iisang anak ng Diyos. May Father, may Son, at saka mayroong Holy Spirit. Kaya maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, one God in three distinct person, kasi iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Para madaling maunawa natin ganito. Ako po'y nakikita nyo lang na nag-iisa. Isa lang po tingin ninyo. But I am composed of three. I am spirit, I am soul, and I am body. 1 Thessalonians 5:23. Okay, ang bilang ko isa, pero ako po ay comprised ng tatlong kabuuan, spirit, soul, and body. The same with God, because God said, let us make man in our image and in our likeness. Because God is one being, three persons, kaya yun po ang sinasabi ng Elohim. One God, three persons. So yun ating kasagutan, Bro Rasha, para doon sa ating nagtanong. Siguro last question galing sa akin, bro, patungkol sa hypostatic union. Marami kasi nag-a-argue dito na si Jesus ay espiritu sa langit. Ibig sabihin, hindi siya tao. Ang lagi nilang ginagamit itong unang Korinto 15:50 na sabi dito ay ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang mga pagkabulok ay magmamana na walang pagkabulok. Ito bang sa langit pa si Jesus ngayon, meron ba siyang yung ganon, laman at dugo gaya ng tao, o paano pa? Yung kanyang dugo at laman na-transform na into a glorified body. Yung binabanggit ito ni Apostol Pablo, ang butot laman, hindi magmamana o kaya ang dugo, that's referring to the human body. Kaya kailangan nating mamatay at sa huling tunog ng trompeta ng anghel ng Diyos, magre-resurrect tayo. Yung lang resurrected body na kagaya na kay Jesus, na glorified ang tatanggapin sa kalangitan. So, ang tawag sa kanyang kalagayan na glorified body, let me say, hindi na physical body, kundi spirit body. Pero siya ay tao pa rin, siya ay Diyos pa rin. Na ang pagkakamali kasi ng iba, yung umakyat sa langit is spirit na, hindi. Spirit man na siya, hindi na siya physical man. Kasi yung kanyang physical man na-dissolve, ang nangyari, napalitan ito ng glorified body. Nung siya spirit, nung siya pre-existence pa, nung di pa siya nagkakatawan tao, talagang spirit siya. Pero nung siya ay nagkatawan tao, at ngayon umakyat sa langit, glorified body, hindi siya spirit, kundi siya ay spirit man. Kaya nga sabi doon, pinatay sa katawan, lupa, pero binuhay sa espiritu. The human flesh died, pero ang pinalit sa kanya, glorified body, the spirit body.
para makatira sa kalangitan. Kasi wanted o hindi pwedeng tanggapin sa kalangitan ang katawan nating nabubulok na buto, laman at saka dugo. Kaya lahat tayo kailangan mamatay para makapagpalit ng spirit body. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Siguro last statement, bro, sa ating topic. O mga kapatid, napakalaga po ng ating aral ngayong gabi, yung hypostatic union. I-likes nyo po at i-share nyo sa lalong napakarami, Christian, non-Christian, kahit Islam, kasi alam nyo po, isa lang talagang tanging daan ng kaligtasan. Isa lang ang nag-angkin. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Wala na pong iba. Kung may nagtuturo man na ang aming grupo o aming religion, ang pinili at ang nakasulat sa banal na kasulatan, isa po itong malaking kamalian at kasinungalingan. Dahil ang religion, hindi po makapagdadala sa kalangitan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nawa, ang ating pananampalataya, nakaangkala lamang doon sa author and finisher of our faith, the only way to God, to heaven, His name is none other than Jesus Christ. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesucristo. God bless you po. God bless you po. Diyan nagtatapos mga kapatid ang podcast natin. At abangan nyo lagi si Bishop dito every 7 p.m. yan sa Russia TV mga kapatid. Every Monday magpo-post kami ulit ng iba pang topic. Maraming salamat sa panonood. Please share yung live stream na ito mga kapatid. At pwede kayong mag-comment pa dyan sa mga magre-review nito at sisikaping titna ni Bishop kung meron pang mga tanong dyan. At also mga kapatid, you can follow also Bishop Iramis kung gusto nyo magsuri sa kanyang pananampalataya. Meron pa siyang mga kung gusto nyo pang magtanong personal, pwede din. So i-follow nyo lang mga kapatid at please follow din, pakipollow na din ako Russia Vista mga kapatid dahil dito ako laging nagpo-podcast with Bishop Iramis. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in